Ito yung ikalimang dimension, fifth dimension 'to. Lahat ng posibilidad ng buhay mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na lahat ng what if sa buhay mo ay totoong nangyari pero sa ibang dimension? Paano kung sa isang mundo yumaman ka, sa isa nabigo ka, at sa isa pa iba ang buong pagkatao mo, maligayang pagdating sa ikalimang dimensyon? Part 1, mula fourth papuntang fifth dimension. Sa fourth dimension, oras ang nadagdag. Makikita ang buong timeline ng isang buhay. Pero ang fifth dimension ay mas malala. Hindi lang isang timeline, kundi lahat ng posibleng timeline. Isang desisyon mo, oo o hindi, tumuloy o umalis, sumugal o umatras. Sa fifth dimension, lahat yan ay may sariling mundo. Part 2, Multiverse at Infinite Possibilities. Ito ang tinatawag ng science at theory na multiverse. Halimbawa, sa mundong ito, pinanood mo ang video na to. Sa isa, hindi mo tinapos. Sa isa pa, hindi ka nagbukas ng app. Sa isa, iba ang buhay mo ngayon. Lahat yan ay sabay-sabay na umiiral, hindi sa oras, kundi sa iba't ibang dimensyon. Part 3, sino ang nasa fifth dimension? Kung may nilalang na nasa fifth dimension, kita niya ang lahat ng bersyon mo. Kita niya kung alin ang masaya, alin ang wasak. Kita niya kung anong desisyon ang nagdala saan. Para sa kanya, ikaw ay parang character na may infinite save files. Tanong, kung nakikita na ang lahat ng posibleng ending, may saysay pa ba ang pagpili? Part 4, Free Will versus Destiny. Sa fifth dimension, totoo ang free will. Pero lahat ng pinili mo ay nangyari na hindi mo binabago ang kapalaran. Pinipili mo lang kung aling mundo ang lalakaran mo. Ikaw ang navigator ng sarili mong multiverse. Ending, mensahe. Kung lahat ng bersyon mo ay umiiral, tanungin mo ang sarili mo, aling bersyon ang gusto mong palakasin? Dahil sa bawat desisyon mo ngayon, may isang mundong umaangat ka at may isang mundong bumibigay ka. Ikaw ang pumipili kung saan ka tutuloy.